Patuloy na lumalakas ang Israeli shekel, ngunit para sa maraming kumpanyang Israeli, nagiging lumalaking problema na ang lakas nito. Bumagsak ang dolyar sa ibaba ng 3 shekel sa unang pagkakataon sa maraming taon, nagpapahirap sa mga exporter at high-tech sector ng Israel na kumikita sa dolyar pero nagbabayad ng sweldo sa shekel. Nagbabala ang mga lider ng negosyo na kung magpapatuloy ang trend na ito, kasabay ng pagtaas ng gastos sa paggawa at ng revolusyon ng AI, maaaring lumipat sa ibang bansa ang ilang kumpanya o tuluyang magsara. Narito ang ulat mula kay Adi Cohen, correspondent ng aming kaakibat na Hebrew Channel. Kahit may tensyon sa Iran at pagbabago sa US stock market, matatag pa rin ngayong linggo ang dolyar kontra shekel at nagsisimula na sa 2 ang palitan nito. Hindi lang yumanig sa mga merkado, kundi pati ekonomiya ng Israel at sa pangunahing nagpapatakbo nito. Kadalasan, nagbebenta ang mga kumpanya sa dolyar at nag-export, pero shekel ang pambayad ng sahod dito. Tulad ng alam natin, laging tumataas ang sahod, pero kapag bumaba ang halaga ng dolyar, nababawasan ang kita sa pagbebenta gamit ito. Ang buong industriya ng high-tech ay nasa gitna ng bagyo. Ang pagbaba ng halaga ng dolyar ay nagdudulot ng malaking pinsala. At sa totoo lang, lahat na nagbebenta gamit ang dolyar at gumagastos sa shekel ay labis na naapektuhan ng pangyayaring ito. Bilang isang sektor na umaasa sa pag-export ng mga serbisyo sa ibang bansa at lubang sensitibo sa pagbabago ng halaga ng palitan ng pera, matagal nang tinatamaan ng husto ang Israeli high-tech dahil sa mababang palitan ng dolyar at nararamdaman na ang mga epekto nito sa aktual na sitwasyon. Kung lalakas pa ang dolyar at makikita natin ang malaking agwat sa pagitan ng shekel at dolyar at hindi gagamitan ng mga kumpanya ang mga umiiral na instrumentong pampinansyal na panangga sa panganib sa palitan, makikita natin ang tuluyang pagbagsak ng sektor na ito sa larangan ng high-tech. Pero makikita natin ang dalawang bagay. Alinman ay magsasara ang mga kumpanya o makikita natin na wala ng ibang pagpipilian ang mga kumpanya kundi ilipat ang kanilang mga manggagawa at karamihan ng trabaho kasama ang mga supplier ay ilalabas din kung kinakailangan. Ang isang Israeli ay nagkakahalaga ng 10,000 shekel bawat buwan. Kung kukuha ka ng buong team, milyon-milyong shekel ito kada taon. Samantalang, ang katrabaho niya mula sa Ukraine o Poland o Argentina ay maaring mas mura na 40 hanggang 60%. Kaya sa taon ng kalkulasyon, napakalaki ng epekto nito. Dahil sa mababang palitan ng dolyar at revolusyon ng AI, nagkakaroon ng malaking lindol. Ang dalawang bagay na ito na maaring manatili ang halaga ng dolyar o bumaba pa ito ay nakamamatay para sa buong industriya ng high-tech. Ang mga kumpanya ay basta na lang kumukuha ng mga desisyon at gaya ng alam ng high-tech na mabilis kumilos, agad na silang nagpapasya at isinasagawa ito. Ang lakas ng pagre-recruit nitong mga nakaraang buwan, hindi lang dahil sa nananatili ang dolyar, kundi pati na rin sa lahat ng nangyayari sa paligid ng revolusyon ng AI. Dapat maintindihan ng empleyado na hindi sila pwedeng tumanggap ng mataas na sahod kung may mas murang alternatibo at wala silang dagdag na halaga. Mula umpisa ng taon, bumaba ng 9% ang dolyar laban sa shekel at 19% mula nung parehong panahon ng nakaraang taon. Kung magpatuloy ang trend na ito, lalo pang mapipinsala ang high-tech industry sa Israel. Ayon sa ilan, isa itong matinding dagok. Sa palagay ko, dapat nang makialam ang Bangko ng Israel kahit paunti-unti. May reserbang maaari gamitin, ngunit kailangang kumilos ang Estado, hindi pwedeng ipagpatuloy ito. Palagay ko, dapat noon pa nakialam ang Bangko ng Israel, pero hindi pa rin nila ginagawa dahil maraming kumpanya ang naapektuhan ng mababang palitan. Ang high-tech sector ay nananawagan kay gobernador ng Bangko ng Israel at kalihim ng pananalapi na magsalita at makinig sa lahat. Ang hindi nila pakikialam na yon ay nadudulot ng masama. Hindi natin alam ang aasahan at mahirap magplano para sa hinaharap. Habang nasasanay na ang mga mamimiling Israeli sa bagong halaga ng dolyar, umiinit naman ang ulo ng mga exporter at high-tech offices sa Israel. Kasabay nito, lalong lumalaki ang pressure sa Bangko ng Israel at mga opisyal sa Jerusalem na huwag bingi-bingihan sa isang pangyayaring tila hindi lang basta panandalian, kundi posibleng simula ng pagbagsak ng ekonomiya.